Pangsanlibutang ulat. Kakaibang mga ingay sa gabi. May 24, James, Philippines. Kalilipat pa lamang nila James sa kanilang inuupahang bahay ay sinabihan agad sila ng mag-asawa na ang bahay na ito ay pinagmumultuhan. May mga espiritong naninirahan sa bahay na iyan. Sabi ng asawang lalaki, madalas kaming nakakarinig ng kakaibang ingay dyan paggabi at di kami makatulog. Dagdag ng asawang babae. Nagkwento ang mag-asawa tungkol sa mga naririnig nilang mga kakaibang tinig, mahiwagang yabag, at kakaibang bagay na ibinabagsak sa sahig kapag gabi. Natuwa si James nang marinig niya ang mga ulat tungkol sa mga espiritu. Matagal nang walang nakatira sa bahay, ngunit hindi siya nag-aalala. Isa siyang estudyanteng misyonero at hindi natatakot sa mga pinagmumultuhang mga bahay o hindi mapakali na mga espiritu. Nalaman niya sa Biblia na ang mga patay ay natutulog sa lupa hanggang sa gisingin sila ni Jesus, at natitiyak niyang poprotektahan siya ng Diyos mula sa anumang hindi maipaliwanag na ingay. Nagpasalamat si James sa mag-asawa sa kanilang pagpunta. Hindi ko pa nararanasan ang ganyan, sabi ni James. Si James at ang isang kapwa estudyanteng misyonero ay lumipat sa maliit na bahay na gawa sa kahoy para sa kanilang 1 taon ng paglilingkod sa isang malayong isla sa Pilipinas. Ang bahay ay pininturahan ng mapusyaw na kulay abo, at mayroon itong berdeng bubong. Si James ay natutulog sa kwarto, at ang isa pang misyonero ay natutulog sa sala. Nasa labas ang kusina at banyo. Walang linya ng kuryente at tubig sa lugar. Kaya para makapag-charge ng cellphone ay nagbabayad pa sila ng 10 piso sa kapitbahay na may generator. Ang mayor ng bayan ay nakatira din sa parehong kalye. Karamihan sa mga naninirahan sa isla ay hindi mga Kristiyano. Ngunit may mga Kristiyano din naman na naninirahan sa isla. Ang gawain ng pagmimisyon ni James ay makipag-ugnayan sa mga dating Adventist. Dapat niyang masumpungan sila at hangarin na baguhin ang kanilang pananampalataya. Ang magkapitbahay na mag-asawa na nagkwento tungkol sa mga nakakatakot na espiritu ay kabilang sa isa pang denominasyong Kristiyano. Kahit na hindi sila Adventist, sila rin naman ay bahagi ng kanilang misyon. Kaya sinubukan ni James at ng kanyang kaibigan na makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga pag-aaral sa Biblia. Ngunit tumanggi ang mag-asawa. Ayaw din nilang tumanggap ng anumang mga babasahing pangrelihiyon. Kaya, nagpasya si James at ang kanyang kaibigan na ibahagi ang kanilang pang-araw-araw na debosyon sa mga kapitbahay. Naisip nila na manipis ang dingding ng bahay kaya naririnig nila ang kakaibang ingay sa gabi. Rinig din nila James kapag gising na ang mag-asawa kaya sa ganong oras nila inuumpisahan ang kanilang devotional. Sa kanilang pagkanta ay umaawit sila ng buong puso. Sa kanilang pagbabasa ng Biblia, nagsasalita sila ng malakas upang marinig ng maraming tao. Isinasama nila James sa panalangin para sa kaligtasan ang mag-asawa. Sa paglipas ng mga buwan, walang napansin si James na kakaiba sa kanyang inuupahang bahay. Hindi siya nakakaramdam ng kakaibang presensya kapag nag-iisa siya. Wala siyang narinig na kakaibang ingay. Ang ingay lang na naririnig nila kapag gabi ay mga kalaglig, kokak ng mga palaka, at iba pang mga nilalang ng Diyos. Ginugol ni James at ng kanyang kaibigan ang 1 taon sa pagdarasal kasama ang mga dating Adventist. Sila ay nagalak na makita ang maliit na komunidad na lumalago sa kanilang pananampalataya. Ang bautismo ay hindi bahagi ng tungkulin sa misyon ngunit, nang matapos ni James at ng kanyang kaibigan ang kanilang pamamalagi, 2 kabataan ang humiling na magpabautismo. Natigilan si James. Parehong nagmula ang mga kabataan sa mga tahanan na hindi Adventista,
at siya ay nagpasalamat sa Diyos sa pag-antig sa kanilang mga puso. Kung tungkol sa kanilang mag-asawang mga kapitbahay, hindi masabi ni James kung may epekto ang malakas na pag-awit at Bible reading nila. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, pinakiusapan siya ng mag-asawa na manatili. Nakatulog kami ng matiwasay sa gabi pagkatapos na lumipat kayo dyan. Sabi ng asawang lalaki. Pwede bang wag na lang kayong umalis? Sabi ng asawang babae. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James na talagang gumagawa ang Diyos sa kanilang mga puso. Atin pong ipanalangin ang mga mahalagang tao ng Pilipinas, at lalo na ang mga hindi pa naaabot na grupo ng mga tao sa malalayong lugar. Ipanalangin din ang mga misyonero na nagsisikap na abutin sila ng katotohanang nagliligtas ng buhay. Pumunta si James sa isla bilang bahagi ng 1000 Missionary Movement, isang organisasyon na bahagi ng Southern Asia Pacific Division, ang tatanggap ng 13th Sabbath offering sa trimestring ito. Ang 1000 Missionary Movement ay naglalayong magsanay at magpadala ng 1,000 misyonero sa buong dibisyon bawat taon. Ang 1000 Missionary Movement Center kung saan sinanay si James na maging isang misyonero ay itinayo malapit sa kabisera ng Pilipinas, Manila, sa tulong ng 13th Sabbath offering noong 1996. Salamat sa pagpaplano ng isang masaganang 13th Sabbath offering para sa Southern Asia Pacific Division sa ika-28 ng Hunyo.